Hello, good morning! Gawa po tayo dito ngayon ng isang uri ng stew na ang gamit ko po dito ay kapita. Yun ay isang haham siya, parang karne na ginawang kapita. So, dyan nagpainit na ako ng aking oil, tapos lagay na natin ang ating bawang at ang sibuyas. Nung matenderize na yung ating bawang, sunod na natin yung ating sibuyas. So, kailangan din natin lutuin ng konti para mas masarap at magkaroon siya ng konting aroma. Yung aroma nakakainganyo na sa tao para gusto-gusto nang kumain. Tapos, konting halo-halo lang muna natin para maluto yung ating sibuyas. At kailangan din po natin yan ay takpan muna para medyo ma-reduce yung kanyang tawag dito tubig. So, pag na-tenderize na, okay na po siya. Ayan, atin na po uling buksan at ilagay na po natin yung ating tomato. So, pagkalagay po ng ating tomato, konting saute lang, tapos takpan din po ulit natin yan para maluto yung ating kamatis. Kasi kailangan maging soften talaga yung ating kamatis. So, after 2 minutes po, nilagay ko, pinalikan ko siya ulit, tapos okay na siya. Kaya maglalagay na tayo ng ating mga tawag dito, pampalasa. So, maglalagay po ako dyan ng cumin or kamon na 1 kutsara. Tapos, maglagay tayo ng black pepper, kalahati kutsara lang. Tapos, maglagay tayo ng lumi powder. Lemon siya na dry. So, maglalagay tayo na siya na magpadala ng pampasim. So, maglalagay din tayo dyan ng ating Knorr cube. Yan ay beef cube po yan. So, naglagay din po ako dyan ng ating tamarin kasi yan ang magbibigay ng masarap na lasa sa ating stew. Tapos, atin na po muna siyang haluin. Tapos, maglalagay po tayo ng isang pack na ating tomato paste para magkaroon po siya ng kulay. Para wag naman siyang maputla. So, lalagyan po siya natin. At pag nalagyan na yan, kailangan po nating saute ng konti para syempre mag-incorporate siya sa ating mga ginagawang tawag dito, yung ating mga pampalasa. So, lagyan po natin siya ng konting tubig lang para po maluto muna yung ating mga nilagay na mga pampalasa, pati yung tomato paste. Tapos, di ko na po napakita dyan, nagdagdag pa uli ako ng 2 basong tubig para po dyan, para dumami-dami yung ating sabaw. So, hinayaan ko po muna yun ng 2 minutes. After 2 minutes, binuksan ko uli at ating ilalagay na yung ating kupta balls. Yung pating kupta balls na po yan, ay luto na siya, pero dahil nakalagay po yan sa freezer, kasi ganun po pag binibenta, diba? Konti, na siya, parang naluto na siya. So, inalagay na po natin, 1 kalahating box po yan ang nilagay ko. Pero hindi naman karamihan kasi 12 pieces lang isang laman ng isang box. Pwede rin po kayong gumamit ng chicken or any kind po na kupta, pero sila prepare nila ay yung laham kupta. So, after 2 minutes again, yan, lalagay ko na po yung ating pinakuloang potato kasi gusto nila yung may potato. So, ginawa ko lang po yung cubes. Tapos, hinayaan na po uli natin siya ng after 2 minutes uli. Papakuluin lang po natin siya para mag-incorporate yung lasa nila kasama yung potato. So, after po ng 2 to 3 minutes, bubuksan na po uli natin siya at okay na po yan. Talagang lutong-luto na siya. So, patay na po natin at hayaan po muna nating mailipat sa ating paglalagyan. So, para po yan na po ay to serve na po para sa kanilang pananghalian. So, yan lang po yung aking nagawang ang luto ngayon. So, maraming salamat po sa inyong panunood sa paggawa ko po ng aking kofta stew. Napakasarap po ng lasa niya. Hindi naman kaanong tawag dito, malapot kasi gusto nila yung medyo konting malabsaw lang. So, yan na po. Maraming salamat. Nagawa ko na po yung aking routine ngayong araw. Bye! God bless you all po. Babush!